Hello, what's up mga DIYers? So ngayon meron tayong i-review na binili ulit natin kay Shopee. So meron tayong binili na dalawang klase ng mini amplifier na Class D. So dati nakabili na ako nito at nag-review na rin ako, pero mag-review ulit tayo ng bago para mapag-compare natin yung dalawa. Yung una ko kasing review, isa lang piraso eh. So ito, bumili tayo ng dalawang TPA3116. Ito yon, yung dual channel. At ito naman yung TPA3116 D.2. So 3 channel siya. Ito yung mid-high output niya, yung left and right. Ito yung nasa gitna naman, yung subwoofer output. So meron siyang tatlong parametric knob na adjustment. Ito naman isa lang. So ite-testing natin kung ano yung mas maganda sa dalawa, kung para sa ang mas magandang akmang gamiting project. So, bumili rin ako kay Shopee. So sukoy tayo ni Shopee. So ito yung speaker na pang gagamitin natin pang mid-high. So ayan, apat yung binili ko. So bumili pala ako nito, bali 8, pero nauna lang yung 4. So yung 4 padating pa. Balak tayong gawing soundbar or yung boombox, basta kung ano yung mauna natin gawin. So yan. So i-review din natin yan. Patutugin natin kung maganda rin ba yung quality tsaka yung output niya. So bumili rin tayo ng subwoofer. So generic lang din siya, wala siyang brand. So yan, dual magnet siya, dual stock magnet. Makapal naman yung unang magnet niya. So itong isa, nakapatong na lang dito sa base plate. Pero kahit nakapatong lang yan sa likod ng base plate, may function pa rin yan. Humihila pa rin yan sa ating winding motor ng ating speaker. So maganda naman yung structure niya. Hindi naman tulad ng ibang pipitsugin na generic na speaker na nabibili sa tabi-tabi sa raon. Mas okay yung quality nito. Saka okay siya, parang maganda yung ilalaro nitong XPL kahit mahina lang ito. Ang nakalagay din sa description nila is 150 RMS, pero I think yung ganitong kalaking size nung magnet tsaka yung voice coil niya, parang nasa 75 lamang ito. So dalawa din siya. Meron pa akong binili na dalawa, pero single magnet lang yon. Nauna lang dumating tong dalawa. So testing natin mga ka-DIYers. So ayan mga ka-DIYers, naikabit na natin itong ating 4 na speakers. So bali naka 4 ohms load tayo kada channel. Kasi 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms. Pinarallel natin dalawa, tsaka pinarallel natin dalawa doon sa tig-dalawang terminal. So final load niya is 4 ohms para ma-maximize natin capability nitong TPA3116. So itong isang TPA natin, mamaya natin test. Unahin muna natin itong walang subwoofer out. So ito, play tayo. Okay, naka-volume up na pala siya. Well, the sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Hello, sunshine when she's gone, and she is always gone to love. And anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Check naman natin ang instrumental test para matesting din natin itong quality nito, maliliit na speakers nito, kung papasa sa gagawin nating boombox project.
So, DIYers, ito naman ang itetesting natin, yung TPA 3116 D.2. So, ito yung merong subwoofer out. Ito kasing isa is parehas lang na or 2 channel lang pala siya. Ito, 3 channel siya. Yung dalawang channel sa gilid, yung para sa mid-range or yung mid-high, tsaka yung gitna is para sa subwoofer. So, testing natin. So, same level ng ating music dito sa ating cellphone, yung volume, parehas lang. So, ayan, now playing. Okay, sinagad ko na yung volume niya or yung knob adjustment niya. So, napansin ko, no, kahit unang music pa lang yung pinatugtog natin, mas mahina yung sinesend yan tunog para sa mid-range. Compare dito sa isang TPA 3116, mas malakas yung output ng sounds niya. Pero subukan natin yung ibang music. Subukan naman natin ang subwoofer test para ma-check natin kung magkakameron ng magandang laro itong subwoofer speaker natin. Ito siguro i-play natin. So ayun mga ka-DIYers, na-testing na natin itong dalawang TPA 3116. Ito yun. Tapos itong TPA 3116 D.2. So ito yung 3 channel na merong subwoofer out. So itong pagbabasehan natin, mas okay yung lakas itong isa. Mas malakas itong magbigay ng sound sa ating speaker. Napansin nyo naman doon sa video na ginawa natin, mas okay yung sound nito. Okay, parehas lang naman nung volume level ang ginawa natin doon sa sa ating player na cellphone, tsaka nakatodo na rin naman yung parametric adjustment niya. Ito hindi pa nga nakatodo nasa 1 o'clock lang yung ito. Ito tinodo ko na para makita lang natin yung sounds niya kung gaano kalakas yung ibibigay. Pero kung pagbabasehan naman sa linis, parang mas okay yung bigay nito kasi nga hindi ganun kalakas yung binibigay niyang sounds or yung sound pressure. Parang mas malinis ng konti yung tunog niya compare dito na kapag medyo nasagad na. So yun nga, nilagay ko lang sa 1 o'clock para hindi ganun
kadumi or hindi basag yung tunog. Kasi yung sinubukan ko nung isang testing ko, sinigad ko siya sa pinakang dulo, parang garalgal na. So, baka siguro yung power supply din natin, tapos kasi yung supply natin is 17 volts lang. Eh, ang hinihingi nila na voltahe ng power supply, dapat minimum para maibigay nila yung lakas nila is 24 volts na DC. So, dapat mga 5 amperes din. So, ito nga napapansin natin na yung ilaw niya kanina parang nagkukurap-kurap no? So, parang kinakapush siya sa amperes. So, yun, mga ka-DIYers. So, kung may bala kayong bumili para sa inyong mga project na gagawin ng mga boombox, home theater, yung soundbar. So, ito. Ilalagay ko na lang sa description sa vlog kong ito kung saan akong bumili na seller sa Shopee. So, para may idea na kayo. Kasi yun yung isa sa mga nakita kong mga seller na murang benta nila. So, pagdating naman dito sa speakers natin, so sayang, hindi natin na-testing na maayos kung hanggang saan yung pwedeng ibigay niya na SPL. Pero yung pagkaka-build naman niya, compared dun sa ibang mga generic na speaker, masasabi ko mas okay ito compared dun sa iba. So, yan, wala siyang brand. So, doon sa nagtitin na pala nito, nilalagyan nila ng brand na JBL, pero hindi naman legit na yan, JBL. Pero maganda naman yung quality nito compared sa ibang generic speakers. Yung basket niya, makapal naman. Tsaka yung magnet niya, makapal din. So, ang declare dun sa description nung binilhan ko nito is 150 RMS. Pero I think, nasa ano lang ito? Nasa 75 lang talaga yung RMS power nito. So, sayang hindi natin na-testing na maayos. Wala kasi tayo mas malakas ng amplifier. Pero, meron akong car amplifier. Siguro susubukan ko doon para maging satisfied naman tayo sa ating testing sa speakers na to. Saka itong speaker nila na maliit. So, kahit maliit siya, ganda rin naman yung binibigay niyang sound. Okay siya gawing mid-range tweeter. Kung halimbawa gagawa kayo ng 3-way set na speaker setup, okay siyang gawin sa mid-high. Maganda i-cut off na natin yung low frequency kasi baka masira agad or madamage agad. So yun mga ka-DIYers, sana natutulungan ko kayo sa pagpili ng mini amplifier na balak nyo gamitin sa project yung mga speaker setup. So yun mga ka-DIYers, tutok lang sa mga bagong viewers, please subscribe to my channel at tawitin po yung around and click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga binablog. So salamat mga ka-DIYers, bye!